po yung nag-viral over the weekend, yung sinasabi nila, tinawag na nila po nilang toga shaming. Base naman sa nakita ko, dun po sa viral na video po, parang pinapagalitan ni teacher, no, yung mga estudyante kasi nagsuot silang toga. Ano ba yung story behind? Baka you can give us the true picture, no, the bigger picture. Kasi when you watch these mga viral videos, seconds lang, you don't see the whole, you know, kumbaga give us the in what context, bakit po naging viral itong toga shaming na ito? Well, unang-una, no, nakaano na po, no, na under investigation, ano, ng Department of Education na Antique at saka ng Region 6, no, yung incident, no. So hinihintay rin naman po natin, no, yung resulta, no. But base po, no, doon sa ating mga pagtatanong, no, doon sa ating mga miyembro din, no, bago naman kami naglabas ng pahayag noon ay kumonsulta kami, no, doon sa ating mga local members at leaders po, no, sa Antique. At lumalabas meron pong siguro Ma'am Pat, ganito na lang, no. Tingnan po natin ito sa tatlong lente, no. Una yung policy wise, no, sa DepEd. Padalawa, meron po tayong tinatawag na dynamics ng eskwelahan. Oo. Pangatlo sa cultural, no. So policy wise po, walang pinagbabawal, no, walang kumbaga explicit, no, na rule ang Department of Education ay pinagbabawal ang toga. Okay. In fact, pwede nga, no. In fact, isa ito sa mga options, di ba? Ang pinagbabawal po ng DepEd ay extravagant attire during graduation, no? Pero extravagant attire kasi medyo subjective yan, no? What is extravagant to you may not be extravagant for me, di ba? Yun. Kaya nga yung toga, equalizer ito para sa tingin namin, no? Kung ang issue dito ay economics, kung ang issue dito ay finances, di ba? Equalizer yung toga. Kasi you can rent toga, no, for as low as 200 pesos or even less, di ba? Pero kapag pinagsuot kayo ng casual, halimbawa, medyo struggle yan, no, doon sa ibang mga pamilya, no? Ang pinakamatipid is uniform and yung sablay, no? Yung sablay kasi 50 pesos pwede na, di ba? Pero pwede yun pareho. So ibig sabihin, yung claim, no, ni Madam Principal na bawal yan under DepEd rules ay hindi totoo. Di ba? In fact, pwede yan, ano? Ngayon, paano umabot sa ganito? Yun yung dapat nating imbestigahan, no? Kasi doon papasok yung pangalawa, Madam, no? Yung pangalawa, yung sinasabi kong dynamics, di ba? Bakit of all the people, no, sa eskwelahan, yung principal pa ang hindi alam na nakatoga yung mga bata? Di ba? The principal is decisive, no, under the existing rules of the Department of Education and even laws, no, na ginawa ng ating Kongreso, no, powerful yung principal. Correct. Pero bakit hindi niya na-exercise yung power na yon? Bakit parang hindi siya na-inform? 'Di ba, kung sakasakali man, no? Ang sinasabi ng iba, pinagkaisahan daw yung principal. Again, papasok yung dynamics dito. Kung pinagkaisahan ka, bakit naman nagkaisa yung mga bata, yung mga teacher at yung mga magulang? 'Di ba? Ibig sabihin nito baka merong problema, no, doon sa pamamalakad. And of course, no, again, ano, sa ganitong linya rin po, makikita ho natin, no, na meron ng mga existing, meron ng mga existing issues, no, concerning this particular school head po, no. Kaya yun po yung sinasabi ho namin na dynamics, kasi ang pwede niya sanang ginawa doon, di ba? At para para kasi meron siyang dinabag din dito yung solemnity ng event, no, ng occasion, di ba? Sabi ng DepEd dapat solemn and formal, ano po, di ba? Pero nag-grant, di ba? Nagwala doon, binantaan yung mga bata, di ba? Nag-challenge siya yung mga bata, meron bang angal, di ba? Syempre, di ba? Na-provoke, no, yung ilang mga bata, ilang mga teachers din. Nakita naman natin that someone confronted her, no, sa stage. Di ba? At lalong na-trigger, no, yung ating mga bata, no? Parang Opo, isang yun po teacher yung, na, di ba? Ayan, nakikita. Hindi, walang audio, pero nakikita nga na may parang ini-escort na palabas. Ito yung naka-yellowish na Yung barong. nakabarong. Oo. Teacher Yung ba din yun? siya. Oo, Ka-Benjo? Oo, okay. yes po, opo. Teacher po siya dyan, ano po, at syempre, pinagtatanggol na rin naman, ano, yung Mga estudyante. kasi, by the way, ang decision po, no, kung anong isusuot ay, meron po tayong tinatawag parati na graduation committee, no, pero hindi yan isahang panig, no? Hindi lang school ang nagdedesisyon po dyan, ano po. Kasama po dyan ang nagdedesisyon
yung mga Parents. parents of the graduating class Oo. or PTA. Yes. And even mga bata. Ito po, kinokonsulta po yan. No? Yeah. Hindi pa pwede, kung ano lang ang gusto ko bilang principal, yun ang masusunod. No? So mukhang doon tayo sumala. No? Oo. Pangatlo, yung sinasabi ko din po kanina, at kaugnay po ito no, doon sa una, no, doon sa policy, at saka dito po sa padalawa, sa dynamics. No? Meron po kasi tayong, pwede niyang palampasin sana eh. Di ba? Kung totoong may pinagkaisahan siya, di ba? Hindi siya sinunod o pinaglihim sa kanya, and she has the power, she has the authority no, over the school matters, di ba? Pwede niya namang pinalampas. 'Di ba? At hanapin niya no right after the activity. 'Di ba? Sino yung nagsabi na magtoga yung mga bata sabi ko hindi. 'Di ba? But nandoon na sa ganung instance, 'di ba? Nilabag na naman natin yung solemnity. Nagwala tayo doon, nag-grant, 'di ba? Binantaan, tatawag ng pulis, hindi ibibigay yung diploma. So lahat ng 'yon, ano, lumabas lahat ng 'yon is another violation of the existing law. No, kung sa tingin niya ay merong violate yung mga teacher o yung mga parents, 'di ba? Ang solusyon po doon ay hanapin niya at idaan niya sa due course, no, sa due process, 'di ba? Hindi po yung bigla na lamang siya doon. And lastly po, no, cultural, no? Yung toga po para sa amin nagkakaisa po kami diyan sa Teachers Dignity Coalition, ano po, no? Na napakahalaga nung toga. No, at ito po ay source ng inspiration ng mga bata, 'di ba? Challenge. Imagine no, Mampat, no, Mamali, no? 13 years na naghintay yung mga bata. 'Di ba? Basic education natin yan 13 years mula kinder eh. And this is the last day of their basic education is schooling. So hindi mo pa ba ibibigay pagkakait mo pa ba yung pag-usuot ng toga? Napakahalaga niyan sa ating mga pamilya. Yung may ma-display ka man lang na nagtapos yung anak ko, na nakatoga yung anak ko, na tumatanggap ng diploma yung anak ko sa stage na nakatoga. Abay, that is something na no for the most of our Filipino families, of our parents po, di ba? So sa ganun po na siya tinitignan. Ano po, who knows, no? Baka mas marami sa mga bata dito, mga bata na graduate na yan ay hindi na makapagkolehiyo, di ba? So this gonna be the first and last time, no, that they could wear toga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.